Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakagandang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pag-aatas sa mga profesional na magsumite ng mga appointment books para subaybayan ang pagsunod sa buwis. Sa kaso ng IBP versus Purisima and Jacinto Henares, Association of Small Accounting Practitioners in the Philippines, Inc. versus Purisima and Jacinto Henares, April 18, 2023. Ayon sa Korte Suprema, ang pag-aatas sa mga profesional na magsumite ng mga appointment books para subaybayan ang pagsunod sa buwis ay lumalabag sa karapatan sa privacy. Requiring professionals to submit appointment books to monitor tax compliance violates right to privacy. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang isang regulasyon mula sa Bureau of Internal Revenue na nag-aatas sa mga self-employed na profesional na magsumite ng kanilang mga rate at magparehistro ng mga appointment book upang masubaybayan ang kanilang pagsunod sa buwis. Sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marva Cleonen, idineklara ng Supreme Court en banc na walang bisa ang mga bahagi ng Section 2 Paragraph 1 at 2 Paragraph 2 ng BIR Revenue Regulation No. 4/2014, o ang Guidelines and Policies for the Monitoring of Service Fees of Professionals, dahil sa paglabag sa karapatan sa privacy ng mga profesional at kanilang mga kliyente. Inilabas noong 3 ng Marso taong 2014, ang Revenue Regulation No. 4/2014 na ay nag-aatas sa lahat ng self-employed na profesional na, magsumite ng affidavit na nagsasaad ng mga rate, paraan ng pagsingil, at ang mga salik na kanilang isinasaalang-alang sa pagtukoy ng mga bayarin sa serbisyo. B. Irehistro ang kanilang mga libro ng account at appointment book na naglalaman ng mga pangalan ng kanilang mga kliyente, at petsa at oras ng kanilang pagpupulong. At C. Mag-issue ng isang rehistradong BIR na resibo na nagpapakita ng 100% na diskwento para sa mga pro bono na kaso, sa mga kaso kung saan walang mga profesional na bayarin ang sinisingil ng profesional at binabayaran ng kliyente. Noong ika-22 ng Abril taong 2014, naglabas ang Korte ng pansamantalang restraining order na nagbabawal sa pagpapatupad ng Revenue Regulation No. 4/2014 na kasunod ng ilang petisyon na inihain ng mga profesional na asosasyon, na nanalangin din na ang regulasyon ng BIR ay alisin bilang labag sa konstitusyon. Sa bahagyang pagbibigay ng kasalukuyang pinagsama-samang mga petisyon, ipinasya ng Korte Suprema na ang mga bahagi ng Seksyon 2 Paragraph 1 and 2 Paragraph 2 ng Revenue Regulation No. 4/2014 na nangangailangan ng mga profesional na magsumite ng schedule ng mga bayarin at irehistro ang kanilang mga appointment book ay hindi wasto. Permanente rin itong inatasan ang kagawaran ng pananalapi at ang BIR na ipatupad ang mga probisyong ito. Sa pangangailangang magsumite ng schedule ng mga bayarin, nakita ng Korte na ito ay lumampas sa awtoridad ng BIR dahil sa pagiging walang kaugnayan nito sa pangunahing tungkulin nito sa pagtatasa at pangungulekta ng buwis na dapat bayaran. Bagamat maaaring mangolekta ng impormasyon ang BIR, ito ay limitado sa mga natapos na transaksyon, na mga serbisyong nabubuwisan. Ang kinakailangang affidavit ng schedule ng mga bayarin, gayunpaman, ay nagpapahiwatig lamang at hindi nagbubuklod sa mga profesional, na sa huli ay maaaring maningil ng mas mataas o mas mababa. Para sa partikular na mga abogado, ang Canon 20 ng Code of Professional Responsibility noon ay naglilista na ng mga salik sa pagtukoy ng kanilang mga profesional na bayad. Ang kasalukuyang kodigo ng profesional na pananagutan at pananagutan ay nagbibigay din ng pareho sa Canon 3, Seksyon 41. Sa pangangailangang magparehistro ng mga appointment book, nakita ng Korte na nilabag nito ang mga karapatan sa privacy ng mga profesional at kanilang mga kliyente. Sa ilalim ng saligang batas, ang pagkapribado ng komunikasyon at pagsusulatan ay hindi nalalabag, maliban sa utos ng hukuman o kung kinakailangan ng batas para sa kaligtasan at kaayusan ng publiko.
Binigyang diin ng korte na ang mga indibidwal ay may makatwirang inaasahan ng privacy kapag nag-i-schedule ng mga appointment sa mga propesyonal. Kapag isinasaalang-alang ng isa-isa, ang mga pangalan at petsa ng appointment ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala. Gayunpaman, ang pagsasama-sama sa lahat ng oras na kumonsulta ang isang tao sa isang propesyonal ay maaaring magbunyag ng isang pattern ng pag-uugali. Ang pattern na ito ay maaaring potensyal na magbunyag ng pribadong impormasyon o humantong sa mga hinuhan na dapat ay nanatiling confidential. Ito ang pattern ng pag-uugali, na maaaring makuha mula sa appointment book, na ang isang tao ay may makatwirang pag-asa sa privacy at dapat na protektahan, idiniin ng korte. Dagdag pa, ang naturang pangangailangan ay lumalabag sa mga pamantayang etikal ng mga propesyonal na napapailalim sa mahigpit na mga tuntunin ng pagiging confidential sa pagitan ng propesyonal at ng kliyente. Gayunpaman, itinaguyod ng korte ang pangangailangang magrehistro ng mga libro ng mga account para sa saklaw ng awtoridad ng BIR sa ilalim ng tax code upang subaybayan ang mga sinisingil ng mga propesyonal sa pagtatasa ng nabubuwisang kita. Gayon din, pinanindigan ang pangangailangang mag-issue ng mga resibo para sa mga serbisyong pro bono, na hindi nagtataas ng mga alalahanin sa etika o katumbas ng pagsasaayos ng pagsasagawa ng legal na propesyon, isang kapangyarihan na eksklusibong pagmamay-ari ng korte. Sinabi ng korte na ito ay isang balidong panukalang buwis na maaaring gamitin ng BIR upang matiyak ang tamang halaga ng mga buwis na babayaran ng mga propesyonal na nagtatrabaho sa sarili. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.